sa aking pagpupuri. Ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan pa kay sarap-sarap, kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan natin, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kailangan, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, we worship your name, Jesus. Oh, thank you, Lord. We thank you for your presence, God. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ako saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. Patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay buhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang
ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang
natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ni Lord sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, nais po nating basahin ang kanyang mga salita at ideklara sa ating buhay ang lahat ng kanyang mga sinabi sa atin. Makibukas po kayo sa akin sa Salmo chapter 46, awit 46. Ayan, habang kayo po ay nakaupo, pwede niyo pong buksan ang inyong mga Biblia. Salmo 46, basahin po natin mula verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ako po ay nagbabasa mula po sa Ang Salita ng Diyos version. Sabi po ng verse 1, Salmo 46, awit 46. Sige po, buksan natin. Sabi po sa verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man o gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan. Nagkakagulo ang mga bansa, bumabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao ay parang matutunaw sa takot. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang kanlungan natin. Halika, tingnan mo ang mga kahanga-hangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Binabali niya ang mga sibat, pinuputol ang mga pana at sinusunog ang mga kalasag. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papapurihan sa buong mundo. Sabay-sabay tayo, verse 11. Kasama natin ang Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Napakabuti ni Lord sa atin. At bago po tayo magsimula, purihin ang Panginoon. Kasama natin ang Brother Ed. Pinalakas, pinagaling, pinalaya, iniligtas ng Panginoon. At hindi po sakit ang naging ang tawag dito, hadlang para po tayo ay sumamba sa Panginoon. The more na kailangan natin ng pagkilos ng Diyos, the more tayo lumapit sa Kanya. Amen? Nais din nating pasalamatan ng Diyos. Kasama natin ng Tatay Jimmy. Praise God. Welcome po, Tatay Jimmy, again sa pamilya ng Panginoon. Sino pa? Meron pa tayo na iwan? So, lahat po tayo ay ihanda ng Diyos sa araw na ito. Ipanalangin din natin mamaya si Brother Alan. Ano po? Panalangin natin. Ganon din, papasalamat tayo dahil iningatan ng Diyos si Baby Zia sa kanyang operasyon. Purihin ng Panginoon. Si Brother Alan ay nasa ICU pa rin po ba siya? Pero kamusta po kanyang kalagayan? Praise God. Ganon din po, ipapag-pray natin yung mga may kaarawan ngayong April. Ang anniversary ng mga kapatid natin. Anniversary ng Nanay Oni at Tatay Jimmy. Birthday ng ating pong Nanay Luz sa darating na April 2. Hallelujah. 79 years old. Purihin ang Panginoon. Ayan, yung mga mag-birthday ng April, birth month natin yan.
Ako po'y sa 22, purihin ng Panginoon. Ako po'y 40 anyos na. Hallelujah. Ay, ala ko 30 lang ako eh. 40 na pala. So, bago po tayo magpatuloy, pwede nating ideklara sa mga kapatid natin na may karamdaman na ang Diyos po natin ay buhay. Ang Diyos natin ay nagpapagaling. Ang sabi po sa kanya mga salita, sabi po sa Isaiah 53, verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na nagdala sa atin ng kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanya mga latay, gumaling tayo. Sabi ng awit, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Siya ang nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan at siya ang nagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang Panginoon po ay napakabuti. Ngayon po mga kapatid, ito po ang ating idideklara sa mga kapatid natin na ngayon po ay nasa gitna ng karamdaman. Idideclare din natin kay Brother Ed, idideclare natin kay Zia, kay Brother Alan, sino pa ang inyong mahal sa buhay na may karamdaman, ideklara po natin ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Lord, Siya ang nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan at Siya ang nagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Kinukuha ng Diyos ang ating mga kahinaan at dinadala ang ating mga karamdaman. Ibig sabihin, para makuha ng Diyos ang ating karamdaman, kailangan natin ibigay sa Kanya. At ideklara natin ang kagalingan mula sa Panginoon. Pwede po ba mga kapatid, kung meron kayong mga mahal sa buhay, ideklara niyo sa buhay nila. Ikaw naman ang nakakaalam. At kung si Brother Ed andito, i-declare niyo po yun sa inyong sarili. Sabayin niyo po ako sa panalangin ng deklarasyon. Huwakan niyo po yung inyong dibdib. Lagay niyo po yung kamay niyo sa inyong dibdib. Sabihin mo, Panginoong Diyos. Ay sabihin niyo po mga kapatid, deklara natin, Panginoong Diyos, kinikilala ko ang iyong kapangyarihan sa buhay ko. Tinatanggap ko ang iyong salita na ikaw ang aming tagapagpagaling. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Hindi ako natatakot dahil ang iyong spirito ay nananahan sa akin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang bawat sakit, karamdaman, at panghihina sa katawang ito na lumayas. Tinatanggihan ko ang bawat sintomas ng aking karamdaman. Sabihin niyo po yung inyong karamdaman, tinatanggihan ko ang bawat sintomas. Ano po yung sakit ninyo? Inuutosan ko. Sabihin niyo po, inuutosan ko ang bawat cell, organs, at sistema ng aking katawan na bumalik sa disenyo ng Diyos. Maging buo, malakas, at malusog sa otoridad na ibinigay ni Kristo sa akin. Sinasabi ko sa bundok na ito, bundok ng sakit, mapalipat ka sa dagat. Idinideklara ko na ang mga latay ni Jesus ang nagbigay sa akin ng kagalingan. Ang buhay na Diyos ay dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay upang ipahayag ang mga gawa ng Panginoon. Salamat, Ama, dahil naririnig mo ako at kumikilos ka sa aking katawan ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay natin sabihin, Amen. Amen. Amen.
lagi tayong magdedeklara na ang latay na sugat na naranasan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay para ikaw ay gumaling. So kapag hindi natin sinabi ng ating mga labi, iba ang sasabihin niya. Alam niyo po, pag nagsalita to, masakit eh. Sabi nga, ang dila ay parang apoy. Pwedeng bumuhay, pwede ring umatay. So kaya nga po, anumang ating idinideklara ng ating mga labi ay napakahalaga. Sa halip na tayo ay mabuhay, maraming negatibong papatay sa atin. Amen? So ready na kayo mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Let's pray. Our dear Heavenly Father, salamat dahil ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, ay excited kaming marinig kayo, aming banal na Spirit. Salamat, our dear Holy Spirit, dahil ikaw po ang aming nasa kalagitnaan. Salamat, aming Ama, dahil ang banal na Spirito ang siya magtuturo sa amin ng katotohanan ng iyong pong mga salita. Salamat, aming Ama, dahil alam namin, kasama namin kayo, at ikaw, O Diyos, ang maghahayag nito sa aming mga buhay. Baliwala ang lahat, Panginoon, kung wala kayo sa aming kalagitnaan. Kaya mangusap po kayo sa puso, buhay ng iyong mga anak na iyong araw. I-enjoy namin ang iyong presensya, Panginoon. At Lord, amin pong ibinababa ang aming mga sarili sa iyong harapan. Patuloy na humingi ng totoong pagsisisi at totoong paghingi ng tawad. Tulungan mo kami, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, na maguhin at matalikuran ang lahat ng aming mga maling gawain na hindi po naaayon sa iyong kalooban. Mga kasalanan na maaaring alam namin na ayaw mo pero ginagawa pa rin namin, Lord, patawarin mo kami at tulungan mo kaming mabago ang aming mga buhay sa tulong at sa iyong biyaya. Kaya Lord, kaya kami naririto dahil nais mong baguhin kami, nais mong turuan kami, nais mong sanayin kami, at nais mong madisiplina kami. Ganon din, Lord, nais mong mapalakas kami ng iyong pong mga salita. Kaya, Lord, gamitin mo ang araw na ito na marinig ka namin at buong-buo, wala na pong iba. Na ikaw lamang at ikaw lamang ang makikita namin at papupurihan sa aming marinig sa iyong mga salita. Malinaw na aming tatanggapin at magdudulot po ng matinding pananampalataya ang bawat katotohanan aming tatanggapin mula sa iyo. Hindi po ang tao, kundi ikaw, Panginoon, ang aming itataas. Ikaw ang aming luluwalhatiin at ikaw ang nais maranasan sa aming pagsamba ngayon po araw na ito. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat sa mga pagpapagaling na ginawa mo, Panginoon, sa aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa mga himala, sa mga pagpapala, sa probisyon na lagi mo ipinagkakaloob sa amin, sa buhay, panibagong buhay na kami nagising ngayong umaga ng malakas, walang anumang karamdaman, at buhay na nahinga mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganon din, salamat sa mga panibagong taon sa aming buhay. Salamat, Lord, sa mga panibagong anibersaryo ng kanilang pagsasama. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Ito'y patunay na meron kaming Diyos na buhay na mabuti at kailanman hindi kami iniwan at hindi kami pinababayaan. Maraming salamat, Lord. We will enjoy your presence this morning, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y dadao na sa ating gawain. Series po natin ay mula po sa Genesis chapter 34. Okay. Sisilipin ko lang ho kung naka-record naman. Hallelujah. So, tayo po ay merong online at kung ano po yung ating narinig ngayong umaga ay maririnig din po ng mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. At malaki pong tulong ang ating online dahil sa kalungkutan syempre nang wala po silang spiritual feeding
ay ito po ang malaking bagay na pwedeng makatulong sa kanila. Okay? So, kayo po ba'y nanood ng midweek service? Masyadong mabigat po yung midweek service. At sayang kung hindi nyo po nasubaybayan. Nasa aklat po tayo ng Ebanghelyo ni Juan. At alam natin marami tayong matututunan sa aklat na yun. Disclaimer. Ano po ba anong Tagalog uli ng disclaimer? Paalala. Bakit may disclaimer si Pastor? Kasi po masyadong personal yung ating mensahe. Na mahirap po kasing sabihin na pag ako'y nagsalita nang walang pinatutumbukan. Kaya napakahalaga po na alam niyo po na ito'y puro at galing lamang sa salita ng Panginoon. Basahin po natin, ang mensaheng ibabahagi ngayong linggo ay puro at hango lamang sa mga talata ng banal na kasulatan. Nilalayo nito na magbigay ng aral para sa lahat at walang anumang intensyon na patamaan ang sinumang tao o personal na sitwasyon. Ang salita ng Diyos ay para saan po? Sa ating lahat na nagnanais matuto. Ano sabi ng Bible? Dito tayo sa liga natin ng Biblia. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yan po ang salita ng Diyos. Una, tuturuan ka sa katotohanan. Puro at pawang katotohanan lang ang ituturo. Pagsasaway. Kung tayo ay mayroong problema, masasaway talaga tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Genesis 34, magpapatibay ng dibdib mo. Sabi mo sa katabi mo, matibay na ba ang dibdib mo? Kasi kung hindi matibay ang dibdib mo, magdaramdam ka talaga dito. Sabi mo sa katabi mo, bawal sensitive. Bawal balat. Sibuyas. Dapat balat. Kalabaw. Matibay. Tama po? Pag sinasaway tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. Dahil si Lord, kinakausap pa tayo. Pero kung wala ka nang nararamdaman, delikado yun. Sabi mo sa katabi mo, dapat nararamdaman mo. Dapat tumatama, nasasaway tayo. Tingnan niyo yung mga anak, pag hindi nagpapasaway, napapahamak. Isang sabi lang. Paulit-ulit pa. At pagtutuwid. Pag sinabing pagtutuwid, pagtatama. At walang pagtutuwid na madaling tanggapin at hindi masakit. Lahat kapag tinutuwid, nasasaktan. Tama po? So pag tinutuwid ka, huwag kang masasaktan. Magpasalamat ka kasi bahagi yon ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon at ng mga magulang natin. At sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So ito po yung pagsasanay na para pag dumating ang araw na maranasan mo, alam mo kung ano ang iyong gagawin. May disiplina. Parte ng pagsasanay ay pagdidisiplina ng Panginoon para makapamuhay tayo ng matuwid, maayos na naayon sa kalooban ng Panginoon. Okay, Genesis 34, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na. Pinag-usapan po natin, ang title po ng ating series ay Consequences of Neglecting God. Sa Tagalog, kapag binabaliwala, kapag pinababayaan, isinasantabi ang Diyos, merong konsekwensya. O sa Tagalog pa, may kabayaran. Lahat ng ating pagbabaliwala sa ating Diyos, lahat may dali at may tama sa atin. So sa tuwing nineneglect natin, pinababayaan natin ang Diyos, laging ito ang ating nararanasan. Consequences. Sabihin mo sa katabi mo, consequences. Okay. So part 1, pinag-aralan natin, when
God is neglected, kapag napabayaan mo ang Diyos, ito po ang umiiral. Sexual immorality saturates society. Sa Tagalog po niyan, kapag pinababayaan mo ang Diyos, lalala ang sexual na immoralidad. Ano po ba yung mga pinag-usapan nating sexual na immoralidad? Yung mga panggagahasa, yung mga, mga pagpatol sa lalaki, sa babae. Lumalala po ito sa ating lipunan dahil pinababayaan ang Diyos sa kanyang buhay. Kapag dumarami ang mga immoralidad sa loob ng ating bayan, ang dahilan niyan, wala ang Diyos. Binabaliwala ang Diyos. Kasi po ang Diyos, meron siyang perfect design. Hindi mo pwedeng baliin ang katotohanan. Tama po? Ang Diyos ay Diyos. Hindi mo siya pwedeng ikaw ang Diyos at ikaw ang magpipihit ng pagka-Diyos ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Hindi ikaw ang Diyos. At wala tayong karapatang sirain ang plano at disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kung ikaw ay pinanganak na lalaki, ikaw ay lalaki. Amen. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ay lalaki. Ikaw lang ang bumabaluktot na ikaw ay lalaki. Kung ikaw ay babae, pinanganak kang babae, yan ang disenyo na binigay sa iyo ng Diyos. Tama po, mga kapatid? So yan po yung paalala ng Diyos na kapag pinabayaan, binaliwala ng tao ang Diyos, lalala ito. Ang disenyo ng pagmamahalan, ang unang kasal na ginawa ng Diyos sa Book of Genesis ay ang kasal ni Eva at ni Adan. Yun po ay likha ng Diyos ang pag-aasawa. So, sa labas sa mundo, binabaluktot ang disenyo ng pag-aasawa. Tama? Kaya ang pag-aasawa ay banal. Tama po? Ang basbas ng Diyos ay banal. Hindi yung trial. Sama muna tayo para pag hindi tayo nag-click, hiwalay na. Ano tawag doon? Live in. Trial muna. Ang mga tao pa man din sa mundo ay mahilig sa trial and error. Kaya nga, pag umuo ka, napapakasalan mo yung tao, sa Diyos ka mananagot at sa Diyos ka manunumpa. Amen. Na tayo'y magsasama hanggang kamatayan. Amen. Kapag humanap ka ng iba, hindi tayo pwedeng paghiwalayin ng tao. Paano, pastor, yung annulment? Paano naman yung divorce? Sino ba gumawa niya? Tao. Kaya nga, wag kang oo na magpakasal nang hindi ka sigurado. Kung ayaw mong magkamot ng ulo, pagdating ng araw, ba't sa dinami-dami ng tao ang aking pakakasalan, ay yan pa. At yan pa. Ang dami namang nanligaw sa akin, ba't yan pa? Ikaw ang pumili niyan. Dahil kung pipiliin ng Diyos, pag hinintay mo yung plano ng Diyos, the best yun. Sabi mo sa katabi mo, the best ka pala. Kaya pala ikaw ang binigay ni Lord sa akin. Diba? Ang katabi niya, asawa niya. Oh, nagsisisi ba kayo? Ba't asawa niya yan? Katulad ng nanay Oni at tatay Jimmy, ilang taon na po? 50 years. Sabi ko, umabot man lang ako sa biyaya ng Diyos na makarating ng ganyang taon ng anibersaryo. Aba, sobrang blessed ka na. Amen. Hindi perfect, Yes. pero magkasama pa rin. Bakit? Wala silang choice? Hindi, pinili nila yan. Amen. At naniniwala po ako, ang Diyos ang nagbibigay ng suitable partner. Amen. Tamang kapareho. Amen? Amen. Binabaluktot ng tao. Pwede ka pang umulit. Pwede ka pang magpakasali. Walayan mo. Try ka lang. Hindi mo nagustuhan ng kare-kare, pumunta ka sa minudo. Hindi mo type ang minudo, umanap ka ng kaldereta. Kaya, para kang pakbet.
Ang daming lahok. Di mo alam kung anong gusto mo talagang kainin. Hindi mo sa katabi mo. Kaya bago ka umuo, mag-isip, isip ka muna. So ang atin pong part 2, when God is neglected, eto na po, mabigat po ito last Sunday. Parents neglect their children or vice versa. Kapag pinababayaan ng Diyos, binabaliwala ang Diyos, yung mga magulang, napapabayaan din ang kanyang anak. O vice versa. Kapag ang anak pinababayaan, binabaliwala ang Diyos, pinababayaan ng kanilang mga magulang. Vice versa yan. So kapag ang tao hindi pinababayaan ng Diyos, alam ng mga magulang paano palalakihin ang kanilang anak. Sabi ng iba, walang manual sa pagiging magulang. Mali po yun. Meron po tayong manual of life kung paano palalakihin ng tama ang ating mga anak. Hindi lang natin alam kung bakit, hindi natin alam. Alam niyo po, nakasulat sa Biblia kung paano palalakihin ang anak sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga sabi nga, ang Bible is your manual of life. Kung gusto mong maging mabuting magulang sa iyong mga anak, huwag mong pababayaan ang Diyos sa buhay mo. Kung gusto mo namang maging mabuting anak sa iyong mga magulang, huwag mong pababayaan ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi kung ikaw ay magulang na nasa Diyos, alam mo kung paano palalakihin ng tama ang iyong anak. Pero kapag ikaw ay magulang na wala sa Diyos, nanguhula ka, hahanap ka ng kung sino-sino na magpapayo sa iyo paano ka magiging mabuting magulang. At kung ikaw naman ay anak, binabaliwala ng anak ang Diyos. So tingnan niyo po kung gaano kabastos ang anak sa Diyos, ganun din lalo ang kabastusan ng anak sa kanyang mga magulang. So, vice versa po yan. Baliktaran lang. Again, when God is neglected, parents neglect their children. Or, when God is neglected, children neglect their parents. Okay. Part 3. Ito na po yung pangatlong ating pagbubulayan. When God is neglected, religion is abused. Okay. Sa Tagalog, kapag ang Diyos ay napabayaan, ang relihiyon ay nagiging pang-aabuso, nagiging dahilan para maabuso. So sa sandaling isang tabi ng tao ang Diyos, ang relihiyon ay nagiging kasangkapan para makapanlamang sa ibang tao. Okay. Again, pag kinalimutan ng Panginoon, ang pananampalataya ay nawawala sa katwiran. Basahin natin Genesis 34, verses 13 to 17. Pamilyar na po kayo sa kwento ng Genesis 34. Pero dahil sa dinungisan ni Shechem, ang pagkababae ni Dina natuto, niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. O para po sa ilan. Ang background po nito, ginahasa ni Shechem ang kaisa-isang anak na babae ni Jacob na si Dina. At dahil po dito, kinausap ni Hamor, ito po, tatay ni Shechem, ang kapatid ni Dina at ng tatay ni Dina, para sabihin gusto niyang panagutan ang babaeng ito na si Dina at para pakasalan dahil napaibig si Shechem sa anak ni Jacob. Verse 14, sinabi nila, hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli dahil nakakahiya yan para sa amin. Verse 15, papayag lang kami kung lahat ng lalaki na taga rito, taga Shechem,
ay magpapatuli rin kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin at maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. At maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. And verse 17, pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami dito. Okay. So, pag-usapan po natin ang mga pangyayaring ito. Balik po tayo sa verse 13. Ang ginawa ni Shechem na panggagahasa kay Dina ay isang napakalaking kahihiyan. Napansin niyo po, dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina. Alam niyo po, kapag ang babae ay nagahasa, ang nasisira sa kanya ay yung moral. Tama po? Yung kanyang pagkatao. Ang pagkatao ng isang babae ay parang babasagin ng bote na kapag nabasag, wala na. Tama po? So napakahalaga na ang isang babae, binabantayan niya ang kanyang pagiging babae. Hindi basta-basta ibinibigay ang kanyang pagkababae dahil ito ay sagrado at ito po ay iniingatan. Fragile kung tawagin. Ibig sabihin, delikado at pwedeng babasagin. Pero dito po, dahil dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, ito po ang ginawa ng mga anak ni Jacob. Niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. Naalala niyo po yung topic natin? Kapag ang mga magulang, pinabayaan mo ang nagdidesisyon sa tahanan ay ang anak, nagkakaroon ng problema. Ito po, naloloko. Nagkakaproblema lalo ng malupit, ng matindi, dahil pinababayaan natin ang magdesisyon sa bahay ay walang iba kundi ang anak. Okay? So, sabi po sa verse 14, hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli. Napagtanto ko, bakit po ba nasama ang salitang tuli sa kanilang usapan? Dahil po, bahagi ng kanilang pananampalataya bilang galing sa lahi ni Abraham, ang sign ng pagiging Israelita ng mga tao ay ang pagtutuli. Okay po? So mahalaga po yung circumcision. Siyempre, dahil mga taga-Kanaan nga po ito, hindi po sila bahagi ng kanilang nakaugalian na kung sila ay nasa lahi ni Abraham, dapat sila ay tuli. Okay? So kapag ikaw ay Kristiyano, noong panahong yon, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka na ikaw ay isang Israelita, dapat nakikita po sa iyo yon. Kaya ang kanyang hamon, hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli dahil nakakahiya iyan para sa amin. Okay? So, sa puntong ito po'y pangako na kung hindi papayag si Shechem, hindi namin ibibigay ang aming kapatid na si Dina. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito sa Shechem, na pinangungunahan ni Shechem, ay magpapatuli rin kagaya namin. So kung magpapatuli kayo, pwede nyo nang mapangasawa. O yun ang deal. Pag nagpatuli, pwede na kayong mag-asawa ng mga dalaga namin at maaari kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. Pero balikan nyo yung verse 13. Niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem. Ibig sabihin mga kapatid, malinaw sa simula pa lang, ito po ay panloloko lang. So kanino pa ba naman magmamana ng panloloko ang mga anak ni Jacob kundi sa expert nilang tatay? Si Jacob ay kilala sa pagiging deceiver, manloloko, manlilinlang, sinungaling, scammer, mandarambong.
Isa po siya sa mga pinakamahuhusay pagdating sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang kanilang dealing, ang kanilang usapan, ang kanilang transaksyon sa Tagalog ay sa simula pa lang, lokohan na. Mahirap po na makipagtransaksyon sa taong manloloko. Ulitin ko po, mahirap makipagtransaksyon sa isang taong manloloko. Okay? So sa simula pa lang, kapag niloko ka na, huwag ka nang magpaloko pa uli. Sabi mo sa katabi mo, pag naloko ka na, huwag ka nang magpaloko pa uli. Kasi uulitin at uulitin at uulitin at uulitin at uulitin yan. Amen. Pero ano po ang naging mas malala sa salitang panloloko? Ginamit ng mga anak ni Jacob ang tuli, na kung saan ang tuli ay bahagi ng kanilang pananampalataya sa Diyos, pero ang ginamit nila ay pagtutuli, ginamit nila ang isa sa mga sign, simbolo ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ano po ang lesson dito? Madalas ginagamit natin ang ating pagiging Kristiyano para lang makapanloko ng ibang tao. Wag na wag nating gagamitin ang salita ng Diyos, wag na wag nating gagamitin ang anumang bagay galing sa Panginoon para lang makapanloko at magawa natin ang sarili nating interes. Tama po? Dahil hindi natin pwedeng abusuhin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa Old Testament, mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lang po basta nararamdaman. Sa Old Testament, kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, dapat may marka ka, may palatandaan sa iyo na ikaw ay Israelita. At isa nga po yan ay ang pagtutuli. Kasama po dyan, para mabigyan kayo ng mga lecture pagdating sa sign of faith o sa mga simbolo, palatandaan ng mga pananampalataya ng mga naunang nananampalataya sa Diyos. Kung mapapansin niyo po, may tinatawag na Noahic sign o tinatawag na rainbow. Sa Book of Genesis, palatandaan ng Diyos kapag nakakita si Noah ng rainbow, ang palatandaan na ibig sabihin nun, hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, ibig sabihin, hindi nagugunawin ng Diyos. Pag nakakakita ka ng rainbow o baghari, ito po ay hindi lang basta magandang tingnan, kundi ito po ay paalala na ang Diyos ay nagpo-provide at Diyos ang nagliligtas sa ating lahat. Okay? Ibig sabihin, ang rainbow ay isang simbolo ng Diyos para garantiya sa iyo, sa atin. Okay? Again, pag nakakita ka ng rainbow, guarantee yan. Warranty pa. Garantiya na hindi nawawasakin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. At lagi mong makikita sa tuwing nakakakita ka ng rainbow, hindi yung kayamanan sa dulo nun ang titingnan mo. Isipin mo, ang rainbow ay katapatan ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? So ano pang mga sign? Naalala niyo po yung tinatawag na mosaic sign. Yung, kung pamilyar po kayo, nung ang mga Israelita ay papalayain mula po sa Egypt, papuntang Promised Land. Ano po ang sign nung time na pinepeste at ayaw paalisin ng Pharaoh ang mga Israelita sa Ehipto? Ang sabi, yung panghuli na sign na peste, ano po yung peste na panghuli? Ayaw pumayag ng Pharaoh, ano ginawa? Mamamatay ang lahat na panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, ng mga Egyptians. Paano malalaman ang palatandaan na ikaw ay sa Panginoon? Maglalagay ka sa iyong hamba ng pintuan ng dugo ng hayop. Dugo ng tupa.
na kung saan kapag mayroong dugo, na pahid ng dugo sa hamba ng iyong pintuan, hindi ka dadaanan ng anghel ng kamatayan. Okay? So, ang tawag po doon sa dugo na yon, hindi po yon drawing o vandalism. Yun po ay palatandaan na ikaw ay sa Panginoon. Okay? Ano po ba mga sign pa? Sabbath day, araw ng pamamahinga. Alam niyo po ba na ang Sabbath day ay isa sa mga simbolo ng oras? Ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Sabbath means rest. Resting on the seventh day. Ibig sabihin, bakit ba kailangan mag-rest ang mga tao sa ikapitong araw? Dahil ito po ay paalala na sa kapitong araw, nagpahinga ang Diyos. At nung magpahinga ang Diyos, ginawa niyang banal ang araw ng ikapito. Seventh day. Okay? So, ibig sabihin, yung 6 na araw ay pagtatrabaho. Yung ikapitong araw, pinabanal ng Diyos yung 7th day because that is your rest day to God. Ibig sabihin, dapat lahat ng Kristiyano, pagdating ng ikapitong araw, magsasama-sama para magbalik ng pasasalamat, ng pagpupuri, pagtitiwala, dahil sa pinrovide ng Diyos ang lahat ng pagpapala sa loob ng 6 na araw. Again, napakahalaga sa Diyos ng 7th day. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag hindi natin pinapahalagahan ang ikapitong araw, sinasabi mo lang sa iyong sarili, hindi naman si Lord ang bumubuhay sa akin, sarili ko. Dapat yung ikapitong araw, pasasalamat mo sa lahat ng ginawa ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Kaya yung mga Kristiyanong binabaliwala ang araw ng pamamahinga, ibig sabihin nun, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi mo sa katabi mo. Kaya pag araw ng pamamahinga, hindi ibig sabihin mahiga at maghilata. Ang araw ng pamamahinga ay araw ng pasasalamat at pagbabalik ng lahat ng ating papuri sa lahat ng biyaya, pagpapala, pag-iingat, proteksyon, at lahat ng ginawa niya sa buhay mo sa loob ng 6 na araw. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kasi pinahalagahan mo ang araw na ito. Kaya tayo nagsasama-sama dahil sa Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon kasi gusto natin magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Kasi yung araw ng linggo ay araw ng pamamahinga mo. Pamamahinga sa piling ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, ang mga God's holy people, ang sign ng Kristiyano, nagsisimba. Ulit. Ang sign ng Kristiyano, nagsisimba. Sabi mo sa katabi mo, dapat nagsisimba talaga. At syempre, pag nagsisimba ka, dapat gising. Pag nagsisimba ka, hindi para mamahinga tayo talaga tulog-tulog. Kasi pastor, ninanamnam ko ang mensahe. Hallelujah. Oh. Ano namang ibig sabihin ng pagtutuli? Ang pagtutuli, ang tawag po dyan ay, or circumcision, Abrahamic sign. Ibig sabihin, galing tayo sa lahi ni Abraham. Ibig sabihin, si Abraham po ang ama ng ating pananampalataya. So kung ikaw ay galing sa ama ng pananampalataya, ibig sabihin dapat may tatak sa'yo. Kaya sa mga Pilipino, ang tatak talaga ng pagiging Kristiyano, hindi yung pagtutuli lang. Kasi ngayon, binabago natin eh. Parang ang pagtutuli po ay senyales na ikaw ay binata na. Hygiene na, personal hygiene.
So, sa ibang bansa, hindi po uso ang tuli. Pero galing talaga ang pagtutuli dahil yan po ay bahagi o simbolo ng iyong pananampalataya sa Diyos. Okay, galing po yan dyan. Anong meaning yan? Ang pagtutuli po, kapag once na ikaw ay natuli, markado na yan habang panahon sa buhay mo. Tama po? Kasi po, kung mapapansin nyo, kung kayo'y lalaki at nagpatuli kayo, tama po, ang babae naman, puso naman ang tinutuli. Ibig sa mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Pag ikaw ay natuli, magmamarka na yan hanggang tumanda ka. Ibig sabihin, ganun po ang Diyos sa buhay natin. Dapat nagmamarka. Nang dumating si Jesus, ang nagmamarka na sa atin sa puso. Ang nagseselyo ng ating pananampalataya ay ang banal na Espiritu. Kaya ang sign na ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo, dapat ang Holy Spirit nakikita sa buhay mo. Pag walang pagbabago sa buhay mo, mag-isip ka. Baka ibang spirito ang nandyan sa puso mo. Kasi pag ang Holy Spirit pumasok sa iyo, dahil kay Kristo, dahil nanampalataya ka kay Jesus, babaguhin ng Holy Spirit ang buhay mo. Yon ang sign na ikaw ay Kristiyano. Bakit? Binabago ng Diyos ang buhay mo. Narinig niyo po yung awit natin kanina? Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Dahil araw-araw ka talagang babaguhin ng Panginoon. Okay. Pag ikaw ay tinuli, may hinihiwalay po diyang balat. Tinatanggal yung balat, inihiwalay sa'yo, ginugupit yan, tinatahi. Nung araw, walang tahi-tahi. Pokpok. Pag pokpok ng magtutuli, tanggal ang balat, takbo sa dagat. Bayabas, nalunok mo pa. So anong ibig sabihin nun? Yung balat ay hihiwalay mo sa iyong katawan. Ibig sabihin, paghiwalay ng iyong sarili sa mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, pinahinihiwalay ng Diyos ang mga Israelita sa hindi Israelita. Ganun po ang ibig sabihin nun. So kapag ikaw ay Kristiyano, dapat hinihiwalay talaga yung mga hindi Kristiyano. Yung sumasamba sa Panginoon, yan mga Kristiyano. Pansinin niyo po, pag wala, hindi nasama. Bakit? Kasi hindi pa nga sila nakakakilala. So, ganun po yung covenant. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay may tinatawag na sign of faith. Ibig sabihin, may simbolo na ikaw ay mananampalataya. Okay? Ibig sabihin, pag ikaw ay natuli, ang tawag po dyan ay perpetual or everlasting sign of your covenant with God. Alam niyo po si God, napansin niyo po, lagi siyang may covenant, may tipanan. At hindi po siya gagawa ng isang tipanan na walang ebidensya. Huwag ka magpapakasal nang wala kayong certificate of marriage. Saka nakakitang nagpakasal ka. Tapos hindi mo alam kung may pinirmahan kayo. Dapat sigurado ka. Lahat ng bagay dapat totoo. Ibig sabihin, kung totoo kang anak, mag-release ka ng birth certificate. Pag ikaw naman ay mag-aasawa, kailangan dalawa kayong kukuha ng certificate of no marriage. Kasi baka mamaya, kasal ka na pala sa iba. So, yun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, ang covenant ay laging may sign. Ibig sabihin, may signature. Di po ba? Kapag pinirmahan mo na, kaya po huwag kayong pirma ng pirma. Kasi pag napirmahan mo na, delicads ka. Halimbawa, sabihin sa'yo, mananalo ka ng ganito, ikaw naman pirma ng pirma. Pala, bahay at lupa nyo na pala yung nabenta mo. So, ibig sabihin, sa panahon ni Abraham, ang circumcision ay kasama bahagi ng kanilang pananampalataya.
Pero ito po, bagamat sila po ay bahagi ng lahi ni Abraham, galing siya sa lahi ni Jacob, ginamit nila ang pinaka-pinabanal ng Diyos na tuli para po makaganti sa nanggahasa na si Shechem sa kanilang kapatid na si Dina. Most likely, nagamit ang relihiyon, nagamit ang kanilang pananampalataya sa masama at maling paraan. Tandaan po natin, kapag ang Diyos, saan na yun? Saan na yun? Yan. Kapag ang Diyos ay pag ang Diyos ay napabayaan sa ating mundo ngayon, ang relihiyon ay naaabuso para sa makasarili at masasamang dahilan. Tandaan po natin mga kapatid, sa panahon na kinakalimutan natin ng Diyos, ang relihiyon natin, ang ating pananampalataya ay nagagamit sa pansarili nating interes at masasamang hangarin. Dapat po ang pananampalataya ay isinasapamuhay, hindi ginagamit para manglamang ng kapwa. Dahil ang tunay na relihiyon, kadalasan, mga kapatid, dapat ang tunay na relihiyon ay sumusunod sa Panginoon at nakikita sa kanyang buhay. Pero kadalasan, marami pong relihiyon sa panahon ngayon nagagamit para sa pera. Tama po? Hindi ko po kayo kailanman pinalimos sa palengke at pinagawak ng supot habang ako po'y nangangaral, manghingi kayo sa tao. Meron po ba kayong natatandaan? So para mas maganda kaawa-awa ng konting tingnan, dapat yung medyo may karamdaman ng dalhin. Hindi po eh. Ang ating pagbibigay ay dala at dulot ng ating pasasalamat at pagsunod sa Panginoon. Yung binibigay nyo pong tithes at ang binibigay nyong offering ay obligasyon natin sa Panginoon. Dahil utos ng Diyos yun. Ano man ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, ibalik natin ng may katapatan, maluwag sa ating puso, hindi napipilitan lang. Kaya sabi ng Lord, mapalad ang mga taong nagbibigay kaysa sa tumatanggap. May prinsipyo, ano man ang iyong tinanim, siya mo nga anihin. Ang tithes ay pera mo, pera ng Diyos. Pera ng Diyos. Yung bang lahat ng kinita mo, kaninong pera yon? Galing sa Diyos. So ang sabi ng Lord, sa iyo ang 90, akin ang 10. Kung may 100 ka, akin ang 10, sa iyo 90. Sino lamang? Si Lord o ikaw? Kayo, tayo. Ano kami? Tayo. Dahil si pastor, nagtatites din. Yung offering, ano naman yon? Iyon ay buong pusong ibinibigay mo sa Panginoon. Sarili mong desisyon, hindi sinabihan ka lang na katabi mo, magbigay ka daw ng malaki. Hindi po. Galing po yun. Kaya sabi ng Lord, ino-honor ng Lord, hindi ang value o halaga ng perang ibinibigay mo. Ang ino-honor ng Lord, puso mo. Iba yung tithes mo. Iba yung offering mo. Okay? So, pastor, tingnan natin. Bakit wala ditong hingian? Mula nang tumungtong si Pastor Marvin, isa sa pinag-usapan namin yan ng Ate Beth. Ate Beth, bawal na muna tayo manghingi sa ibang tao. Kasi po, dapat ang iglesia blessing sa tao. Hindi iglesia ay nangihingi sa tao. Let me remind you na ang pera na ibinibigay mo ay ginagamit para sa Panginoon. Dahil yun ay obligasyon mo. Wala ka pang ibinibigay sa simbahan. Ibinibigay mo pa yan sa Panginoon. Kaya hindi po tayo, kung napapansin nyo po, manghihingi tayo sa ganito, manghihingi tayo sa ganyan.
dinidiscourage ko. Bakit po? Ang church po dapat blessing sa maraming tao. Hindi po curse. Tama po? Hindi po tayo curse. Alam niyo po ba ngayon, sa biyaya ng Panginoon, hindi naman tayo nanghingi. At ibig nanghingi pa ba tayo sa ibang tao? Hindi na. May sarili po tayong savings. Baka hindi niyo po alam na may sarili tayong pera ngayon. Na ang pera natin, may savings na, hindi ubos, hindi lalos. May pera tayo. At maayos na may sistema ang ating kaperahan. Baka hindi niyo po alam. Baka akala niyo po, pagdating at paglagay niyo sa basket, diretso sa bulsa ni pastor. Sorry po. May 2 taong nagbabantay po niyan. At may 2 taong mananagot sa akin at mananagot sa Diyos pag hindi namin ginawa ang aming mga tungkulin. Kaya kung natatakot ka, si pastor lang ang mananaba dyan. Paalala ko lang po sa iyo. Yan po'y pera ng Diyos. Wala ka pang pera dyan. Amen? So ano ang punto dyan, mga kapatid? Madalas, maraming relihiyon ginagamit ang pera para sa pansariling kapakanan. Ang nakakalungkot po, marami pong relihiyon ngayon na sobrang yaman, pero kapag tutulong sa maraming mga mahihirap, wala. Ano po yung mga ginagawa ng maraming mga relihiyon? At hindi naman tayo ligtas dyan. Paano pag pinayaman tayo ni Lord? Parang ayaw niyo pong payamanin ni Lord. Paano pag pinayaman tayo ng Panginoon? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi dapat para sa pansarili nating interes, kundi para sa Panginoon ang ating ginagawa. 1 Timothy 6:5. At walang tigil na awayan, ito ang ugali ng taong baluktot ang pag-iisip. Tingnan natin ha. Inaakala nilang ang kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Kaya daming relihiyon ngayon. Isipin niyo po, saan napupunta yung hinihingi? Tapos yung pastor nakabili ng jet. Nakabili ng helicopter. Tama po? Yung pastor, naka-sports car. Yung miyembro, naka-tricycle. Ano po sinasabi ko, mga kapatid? Ipinapakita natin mayaman ang Diyos, pero hindi natin pwedeng gamitin ang kabanalan para magpayaman. Ulitin ko po, hindi natin gagamitin ang kabanalan para sa pagpapayaman. Ang kabanalan ay kabanalan mula sa Panginoon na dapat nating sinusunod. Pero kapag ang church na ito ginagamit para payamanin, magpayaman, bumili ng maraming kotse, bumili ng helicopter, bumili ng jet, tapos sa dulo ikaw na ang Diyos. Alam niyo na ang tinutukoy ko. Pastor, mahirap kasi ang church natin kaya wala tayong pambili ng jet. At di naman po ako bibili ng jet. Ang mahal ng gasolina. Jetmatic na na. Mahal din sa kuryente. Anong punto natin, mga kapatid? Hindi natin pwedeng gamitin ang pera para maging money-making machine. Okay? Ibig sabihin, hindi natin pinagkakakitaan ang misyon ng Panginoon at ang integridad ng Panginoon. Pansinin niyo po, kapag ang church po kasi walang tax. Alam niyo po bang walang tax ang church? Tax exempt. Ibig sabihin, hindi nagbabayad ng buwis ang mga church organization. Walang buwis to. Dahil wala tayong buwis, hindi tayo pwede rin pakialaman ng gobyerno. Magkahiwalay kasi ang state at ang religion. Ibig sabihin, mga kapatid, ang misyon natin, itama ang ating mga buhay, hindi pagkakitaan. Ang binibigay natin sa Lord, sabi ko nga po sa inyo,
Huwag na kayong mangako, magbibigay kayo noon, magbibigay ako noon. Huwag na. Maging tapat ka na lang sa Panginoon. Ano ang sinasabi po ng pastor? Kung tayo pong lahat ay tapat, makakatulong ang iglesia sa maraming tao. Matutulungan nyo din ang pastor. Kasi ang tithes po sa Bible is for the Levites. Tapos yung pastor, pag bless ni Lord, dapat marunong siyang iayos ang iglesia. Kaya nga po kami ngayon, kami sa Finance Department Ministry, ay merong allocation ng budget. Alam niyo po bang may allocation ng budget sa loob ng simbahan? Ang pastor niyo po, napapasweldo niyo ng tama? Amen. Parang hindi po kayo natutuwa. Amen. Ang pastor niyo po ay binibigyan niyo ng benepisyo dahil akala niyo kayo lang ang may SSS, kayo lang ang may PhilHealth, may pag-ibig si pastor din binibigyan ng simbahan. Kasi po ako po ay tagapaglingkod sa loob ng simbahan. Pag lumaki na po ang simbahan, hingi na tayo sa Lord ng panibagong pastor. Tama po, paglipat po natin sa bagong simbahan, paano na? Hindi naman kaya ng pastor niyo yun, ng mag-isa. So, kailangan natin ng panibagong pastor na hawak doon. So, anong point doon, mga kapatid? Pag ang iglesia ginawa nating money-making businesses, pinagkakitaan natin, hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Pagdating ng araw, kahit gaano kayaman ang isang relihiyon, babagsak dahil ginamit sa panloloko. Tama po? So, ang ating obligasyon ay dapat nating ginagawa sa Panginoon, pero hindi natin inaabuso ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya. Religion is also used to control and abuse people as often seen in cults. Alam niyo po bang may mga relihiyon ngayon na ginagamit ang kanilang pananampalataya para mang-abuso ng maraming tao? Alam niyo po ba ngayon, meron akong mga nababalitaan na bago ka mabautismuhan, kailangan magpagamit ka muna. Hahalayin ka muna ng leader bago ka bautismuhan. At alam niyo po ba ang ginagawa ng mga nang-aabuso sa tao? Kinokontrol ang maraming tao para sa sariling kapakanan at ginagamit pa ito. Ginagamit pa ang pananampalataya para kontrolin ang tao, abusuhin ang tao. At ang tawag po dyan ay kulto. Kulto. Ibig sabihin, madalas na abusuhin, pagsamantalahan, manipulahin ang tao para sa sariling kapakanan. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 5 to 6, ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Yun ang masakit, mga kapatid. Makadiyos ka, pero hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Iwasan mo ang mga taong ganito. Mailan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloko ng mga babaeng mahihina ang loob, na lulong na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Tingnan niyo po mga kapatid. Totoo po yan. Pag nakapasok sila sa tahanan mo, lolokohin ka nila, pagsasamantalahan ka dahil sa kahinaan ng iyong loob. Yan po yung ginagawa ng maraming mga relihiyon. So, pangatlo, religion is also abused when it primarily focuses on people securing their passion, like lust or wealth instead of holiness. Ang tawag po dyan, mga kapatid, inaabuso ng relihiyon ang pagnanasa ng maraming tao. Pansinin niyo po itong sinabi ng verse, 2 Timothy 4, 2-4. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at
patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Tingnan niyo po ha, pag ang relihiyon hindi inilalantad ang mga maling aral, hindi pinagsasabihan ang mga tao sa loob ng kanilang, sa buhay nila, sa mga mali nilang gawain, at hindi pinatatatag ang iyong pananampalataya, mag-isip-isip ka. Kapag ang church ngayon, laging, okay lang po kayong magkasala, okay lang po yan, wala pong problema yan, tanggap tayo ng Diyos, mahal tayo ni Lord, love, love. Kapag ang church gusto mo lang yung gusto mong marinig at walang pagsasaway, ibig sabihin, sabi ng Lord, ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan mo ang mga tao sa mali nilang gawain. Kaya sa loob ng church, mga kapatid, huwag kang masasaktan kapag natatama ka ng Panginoon dahil may mali tayong ginagawa. At ang salita ng Diyos ang nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya nga si pastor matyagang nagtuturo. Kapag ang pastor nyo, mahal tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, okay lang may bisyo. Basta present ka every Sunday. Basta present ang iyong tithes and offering, okay lang kay pastor yan. Tama po? Pag ganyan ang pastor nyo, umalis na kayo dyan. Dahil mapapahama kayo. Sapagkat darating ang panahon. Anong panahon, pastor? Panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Yan ang dahilan kung bakit may disclaimer si pastor. Bakit may paalala si pastor? Kasi pinatatamaan ako ni pastor. Kasi si pastor may ganito. Kasi si pastor may sama ng loob sa akin si pastor. Darating ang panahon, ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Alam niyo po itong Genesis 34? Marami po akong napansin sa inyo. Gusto niyo po malaman ang chismis? Pag Genesis 34, mula nung nagsimula po tayo ng series na ito, pag tinatamaan, lalabas. Pag tinatamaan, abusangot. Oh, tingnan niyo po ha. Pag tinatamaan, lalabas, mag-walk out. Pag tinatamaan, nakasimangot. Pag tinatamaan, tahimik. Pag tinatamaan, palinga-linga. Pag tinatamaan, kung ano-ano kinukutkot. Pag tinatamaan, kakausapin yung bata. Hindi naman siya pinapansin. Dito po, kitang-kita ko lahat ng mukha nyo. Amen. Di ba, mga kapatid? Darating ang panahon, tinatama ka lang ng pastor mo, sa tamang gawain, ayaw mo nang makinig sa tamang aral. Bakit? Kasi sa halip na, ito gagawin nila, makahanap na nga lang ng pastor, ng guro, na magtuturo lamang na gusto kong marinig para masunod ko yung aking mga maling layaw. Eh kung ang pastor, ang hanap mo'y pastor, na gusto lahat ng mali mo ay tama, umanap ka ng pastor mo. Dahil ang pastor mo hindi ganoon. Masakit sa akin mag-correct. Dahil mabigat yung mensahe. Kaya nga, disclaimer. Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga. Wala akong magagawa eh. Alangan namang skip ko yun. Eh, Genesis 34, ito, paano ko i-skip? Kapag sumama ka sa isang church na lahat ng gusto mong marinig, okay lang kahit ikasal ang lalaki sa lalaki, okay lang ikasal ang babae sa babae, welcome yan sa atin. Dahil mahal kayo ni Lord, love, love. Delikado kayo. Kaya magpasalamat kapag ang pastor ninyo lawit na ang dila. Linggo-linggo. Kaya nga,
hindi muna ako sisimba kasi mabigat ang mensahe. Pag magaang na lang. Hallelujah. Sabi mo sa katad mo, hindi ikaw ganoon. Hindi ka ganoon. Konti lang. Hallelujah. O, tuloy tayo. Hindi na nila, ito pa ang pinakamasakit, hindi na nila, hindi na nila, hindi na nila, hindi na sila, hindi na sila, hindi na nila, at anong gagawin? Babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Pwede naman pala yun. Pwede naman palang di magsimba. Okay na yun. Kaya may mga relihiyon, mga kapatid. Alam niyo po, ang relihiyon, nagiging abusado. Bakit po? Ang religion, mga kapatid, iba sa relasyon. Kaya hindi natin pinopromote ang religion. Ang religion natin si Jesus Christ. Dahil ang tunay na religion si Kristo. Binabago araw-araw. Ang sama mo, mahal na araw. Ayun, papalaspas ka doon. Dahil mahal na araw. Pagkatapos ng mahal na araw, kayo naman. Tama po mga kapatid. O, di ba, nung araw, religion mo, katoliko ka. Pag-araw ng may prosesyon, ikaw naman, yung binubuhat pa, kabuhat ka. Sa pawis ka. Tapos, may emperador. Emperador. Kasi nagsakripisyo naman ako, nagbuhat ako ng poon eh. So, tanggap na ni Lord Joe. Sabi nung pare, napakagandang makita ang lahat ng Kristiyano'y nagkakasama-sama. Pag wala ng mahal na araw, pagawin ng bahay, balik na naman sa dati niya buhay. Relihiyon, ang relihiyon, naaalala mo lang ang Diyos sa araw na gusto mo siyang maalala. Pero ang relasyon, hindi mo siya pwedeng hindi aalalahanin oras, minuto, araw. Amen. Kapag si Lord, ma-Lord mo lang siya kapag kailangan mo, relihiyon yan. Pag si Lord, nangangailangan ka, doon ka lang lalapit, relihiyon yan. Pero pag si Lord, araw-araw kausap mo, araw-araw binabasa mo kanyang mga salita, araw-araw kang nananalangin, araw-araw kang nagnanais baguhin ang buhay mo, relasyon yan, brother. Amen. Pero kapag andito ka lang kasi andito yung jowa mo eh. Sisimba ka lang kasi birthday mo eh. Naalala ko tuloy yung kaklase ko na nanliligaw sa kanya. Hindi kita sasagutin hanggat hindi ka pumupunta sa church. Alam niyo po, nilayasan niya yung nanliligaw sa kanya. Nag-abroad siya. Na-encounter nung lalaki ang Panginoon. Kahit wala na yung babae, nagsisimba pa siya. Bakit? Kasi na-enkwentro niya ang Panginoon. Ano sinasabi ko? Kapag yung hiwalayan mo yung boyfriend mo, wala na rin yan. Hiwalayan mo yung girlfriend mo, mawawala din yan sa Lord. O, di po ba? Galit po ba kayo sa akin? Tuloy po tayo. Genesis 34 verse 20 to 24. Dito na po tayo magtatapos. Pumunta agad sila sa kanyang ama sa pintuan ng lunsod at nagsalita sa mga lalaki sa kanilang lunsod. Tingnan niyo po ha. Sinabi nila, pala kaibigan, ang nagsasalita po dito ay si Shechem sa kanyang mga kababayan.
palakaibigan ng mga taong ito. Kaya dito na lang natin sila patirahin. Payagan na natin makapagnegosyo sila kahit saan. Malaki naman ang lupain natin. Maaari tayong makipag-asawa sa kanilang mga dalaga at makipag-asawa sa mga dalaga din natin. Pero papayag lang sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuloy kagaya nila. Verse 23, kung dito sila titira, magiging atin ang lahat ng hayop at ari-arian nila. So, akala ni Shechem, makakalaman siya. Hindi niya alam, siya ang naisahan. Di ba ganyan ang mundo? Pag umuo ka sa akin, sisimba lang ako, pag ikaw'y kasal ko na, hihilahin kita palabas dyan sa simbahan niya. Nangyayari yan. Pag umuo ka sa akin, pag nakasal tayo, lagot ka sa akin. Simba-simba, unggoy, sisimba pa. Hindi ganun. 24. Pumayag ang lahat. Tingnan niyo po, nalo ko sila. Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. At sa dulo nito, patay ang lahat. Bakit po? Kasi nangangamatis pa eh. Bagong tuli, pinukpok, nangangamatis, wala namang antibiotic nung araw. Ano ang nangyari? Dahil lahat ng lalaki nila, nagpatuli, walang kayang lumaban kasi nabinat. O, ano sabi ng mga anak ni Jacob? Patayin natin ang lahat. O, yan na. So, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Alam niyo po, ang relihiyon, hindi para tayo i-comfort. Hindi tayo para pagaanin ang nararamdaman. Nandito po tayo, gusto ng Diyos maging matuwid at banal ang ating pamumuhay. Amen. Ang iglesia pong ito ay iglesia ng mga imperfect people. Sabi mo sa katabi mo, imperfect ka. Imperfect ka. O, hindi po impacto ka. Imperfect ka. Ibig sabihin ng imperfect, ang iglesia pong ito ay lugar ng mga taong makasalanan na binabago araw-araw sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Pag nandito ka sa loob ng iglesia nito, hindi ibig sabihin iba na tayo sa labas. Lahat tayo ay nagsasama-sama dahil tayo po ay imperfectong tao. Amen. Tayo ay makasalanang nilalang. At kaya tayo nagsasama-sama kasi gusto nating baguhin tayo ng Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Ang relihiyon mo, nagbabago ka lang tuwing mahal na araw. Kilala mo lang ang Diyos tuwing mahal na araw. Hindi mo na ako maliligo kasi mahal na araw. Patay ang Diyos. Huwag muna tayo kakain ng karne bilang pagngingilin sa araw na ito. Babasa na naman. Doon po sa Taal, nung ako'y pumunta ng palengke, may nagpapashot. Pag natapos kaya yun, tuloy-tuloy kaya yun, uwi sa sabay. Relihiyon ang tawag dyan. Pero yung mga Kristiyano, paglabas, grabe Lord, tinamaan ako. Ibig sabihin, Lord, may dapat akong baguhin sa buhay mo. Pag ganun, paglabas mo ng church, magpasalamat ka kay Lord. Ibig sabihin, hindi ka lang niya kinomfort, hindi ka lang niya binless, binabago pa ng Diyos ang buhay mo. Amen? So kapag ang Diyos ay nabaliwala, maaabuso ang relihiyon. At tandaan niyo po, lalawak ang problema kapag marami pong binabaliwala ang Panginoon. Amen? Again, God was neglected sa lungsod ni Shechem, kaya ang relihiyon ay nagamit sa personal na interest. Bago po tayo magwakas, mga kapatid,
Huwag nating abusuhin ang ating pananampalataya. Huwag nating gamitin ang ating pananampalataya para lamang makaganansya o makapanlamang ng kapwa. Huwag mong sabihin Kristiyano ka kung ang buhay mo ay hindi naman Kristiyano. Kristiyano ako! Kristiyano ako! Born again pa! Nilagyan mo pa ng Kristiyano, born again pa. Tapos andun ka. Anong ginagawa mo? Ikaw pa ang nag-aakay na maraming tao para masira ang buhay. Hindi makita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano. Pag nagdeklara ka ng pagiging Kristiyano, markahan mo ang Holy Spirit, babaguhin ka niya. Amen. Lumakad ka sa pamumuhay sa banal na Espiritu, babaguhin ka niya. Amen. Ngayon mga kapatid, kung Kristiyano ka lang sa pangalan, baka nguso mo lang ang mapunta ng langit. Kasi bibig mo lang nasabi mo. Isipin mo, nasaan na si kapatid na Lisel? Nguso po ang nandito. Naintindihan niyo ba mga kapatid? So dapat buhay na binabago. Amen? Ngayon pong umagang ito, huwag nating gamitin ang ating pananampalataya para abusuhin at manglamang ng ating kapwa. Amen? Kung Kristiyano tayo, ikaw ay Kristiyanong binabago ng Diyos araw. Amen. Amen? Hindi lang kapag mahal na araw. Lagay niyo po yan, pang Facebook yan. Tandaan po natin, tayo po'y binabago ng Diyos araw-araw, hindi lang tuwing mahal na araw. So mga kapatid, tayo po'y manalangin. Meron tayong live talk bago tayo lumabas na po. So, pray muna tayo. Pray muna tayo kay Lord. Father God, salamat po sa paalalang ito. Hindi po kami nandito sa loob ng tahanang ito para iduyan mo lang. Hindi lang para gusto naming marinig yung gusto lang naming pakinggan. Nandito kami sa loob ng iglesia, kundi para turuan mo, sanayin mo, sawayin mo kung may mali kaming mga nagagawa, baguhin ang mga buhay namin, Panginoon. Nandito kami para katagpuin ka, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami na sa aming pagdalo sa gawain ng pananambahan, ihanda ang aming mga puso at tainga sa pakikinig sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin ito ang magbibigay sa amin ng maayos at matuwid na pamumuhay. Tulungan niyo po kaming lahat na magkaisa na nasa loob kami ng iglesia na pare-parehas ang aming kalagayan. Kaming lahat ay nagnanais na mabago mo, O Diyos, lalo na ng iyong mga salita. Nandito kami para disiplinahin mo. Nandito kami para pagpalain mo. Nandito kami para pagalingin mo. Pero matapos lahat naming tanggapin ang mga panalangin namin at mga ninanais namin sa aming puso, binibitawan namin kayo at madalas pagkaya na namin, hindi na namin kayo naaalala. Lord, tulungan mo kami na ang bawat salita na aming naririnig ay hindi lang basta pumasok sa aming tainga at lalabas sa kabila, kundi Lord, ang iyong mga salita ay mananatiling buhay at totoo sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Salamat Lord dahil ang iglesia ito ay hindi lang nagbibigay ng salita mo para lang kami maaliw, kundi Lord, gusto mo rin kaming baguhin at makakain hindi lang lagi ng gatas, kundi panahon na para kumain ng karne sa aming mga buhay. Kaya Lord, panahon na para ang iglesia ito ay baguhin ang sistema, baguhin ang pag-iisip, baguhin ang hangarin na kaya kami nandito, Lord God, dahil kami nagnanais na uuhaw sa pagbabago mo, Panginoon, na gagawin sa aming buhay. Lahat kami, Lord God, ay kailangan mong baguhin. Lahat kami ay nangangarap na maayos ang aming mga buhay, pero ang susi ng Lord, pusong handang magpasakop at sumunod sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon,
na ang iglesia ito'y makita ang halaga ng mensahe mo linggo-linggo. Bawat linggo, bawat gawain ay mahalaga dahil marami kaming natututunan mula sa iyo. Baka marahil, Lord, kung bakit ayaw ka na naming pahalagahan sa mga araw at mga gawain ay dahil mas marunong pa kami sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas binabaliwala ka namin. Kaya, Lord, maraming bagay sa buhay namin ang nagkakandalo-ulo. Lord, salamat po dahil tinuruan mo kami ngayong araw na ang relihiyon, ang tunay na relihiyon, ay ikaw, Panginoong Jesucristo. At hindi lang nais mong relihiyon na maaalala lang namin kayo sa gusto namin kayong alalahanin, kundi ang gusto mo, Panginoon, relasyon na araw-araw si Kristo ang sentro ng aming mga buhay. Maraming salamat, our dear Holy Spirit, sa pagtuturo mo sa amin ngayong pong araw na ito. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos, at lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Lord. Yan pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. So mga kapatid, bago tayo magwakas, punta muna kayo sa respective area ninyo, sa grupo ninyo, ay mag-tithes and offering muna po tayo. Dali natin yung ating mga kaloob at ikapu, tapos punta po tayo sa ating mga grupo. Kung wala po kayong mga grupo, sino pa po yung walang grupo, pumunta ko sa mga grupo po ninyo at meron tayong live talk. Sige po, punta na po kayo mga bata, magsama-sama po muna kayo. Ayan, punta na po kayo sa inyong mga respective group. Pwede na tayo magbigay sa Panginoon at mamaya po ipapanalangin natin. Yung mga may birthday, anniversaries, ipapanalangin natin. Sige po, punta muna kayo sa